Naranasan mo na bang magmahal ng buo, yung tipong binigay mo ang lahat? Oras, tiwala, pasensya. Pero sa huli, parang wala lang lahat ng yon? Akala nila, palagi kang nandun, na kahit ilang beses ka nilang baliwalain, susubok at susubok ka pa rin, na kahit paulit-ulit silang lumabag sa pinakaiingatan mong hangganan, palagi kang magpapatawad. Hindi nila naisip na kahit ang pinakamatiyagang puso, napupuno rin. Ito ang hindi nila inaasahan na isang araw, tatahimik ka at lalayo, hindi sa galit, hindi sa drama, kundi sa katahimikan ng isang taong napagod magmahal habang unti-unting nawawala ang sarili. Kaya ngayon gusto kong kausapin ka. Ikaw na umalis hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa wakas, pinili mong mahalin ang sarili mo. Dito sa video na to, hindi tayo magtatalo sa tama o mali. Ang gusto ko lang ay ibahagi sa iyo ang mga prinsipyo, hindi mga teorya, na makakatulong sa iyo na maunawaan. Minsan, ang mismong pag-alis mo ang siyang pinakamakapangyarihang leksyon na iniwan mo sa kanila. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood, nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. At magsimula tayo sa pinakaunang sakit na hindi mo agad napansin. Akala nila, ang pasensya mo ay walang hanggan. Kasi oo, matagal kang nanatili, ang dami mong tiniis. Yung mga gabi na nagduda ka sa sarili mo, pero nagpakatatag ka pa rin. Yung mga pagkakataong alam mong hindi ka pinapahalagahan, pero sinabi mo sa sarili mong baka magbago pa sila. Ang totoo, hindi nila nakita kung gaano kabigat ang dinadala mo. Kasi pinili mong gawing magaan para sa kanila. Pero hindi mo ginawa yon dahil mahina ka. Ginawa mo yon dahil malakas ka. Dahil naniniwala ka sa posibilidad ng pagbabago. Ang mali lang nila, inakala nilang dahil matatag ka, hindi ka napapagod. Inakala nilang dahil nagpapatawad ka, hindi ka nasasaktan. Inakala nilang dahil nandun ka pa, palagi kang nandun. Pero kahit ang pinakamatibay na pader, nababasag kapag paulit-ulit tinatamaan. Kaya nung tumalikod ka, hindi nila agad maintindihan. Hindi nila maipaliwanag kung paano, kailan, at bakit mo nagawang umalis nang hindi sila binigyan ng babala. Pero ang totoo, matagal na yun nagsimula, hindi lang nila pinansin. Dahil minsan, ang katahimikan ng isang taong nasaktan ay mas malakas pa sa anumang sigaw. At heto pa ang hindi nila inakala. Akala nila, hindi ka makakabangon ng walang sorry mula sa kanila. Inisip nilang habang sila'y nananahimik, ikaw ay maghihintay, gagapang sa sakit, maghahanap ng paliwanag, aasa sa closure. Pero hindi nila alam, hindi mo kailangang hintayin ang sorry para gumaling. Dahil dumating ang araw na napagtanto mong ang tunay na paghilom ay hindi hinihingi. Kinukuha mo, ginagawa mo, nililikha mo. Unti-unti mong binawi ang kapangyarihan mo sa katahimikan nila. At habang sila ay komportable sa ideya na ikaw ay naghihintay pa rin, ikaw ay nagsimulang tahakin ang daan ng sariling pagpapatawad. Pinatawad mo ang sarili mo sa pagtitiis ng sobra. Pinatawad mo ang sarili mo sa mga panahong binaba mo ang halaga mo para lang mapanatili sila sa buhay mo. Pinatawad mo ang sarili mo sa pagtanggi sa mga red flags, sa pagbubulag-bulagan para lang manatili ang koneksyon. At doon nagsimula ang tunay mong paglaya. Hindi mo na hinanap ang validation nila. Hindi mo na kailangan ng paliwanag. Ang kailangan mo lang ay kapayapaan. At nahanap mo yon, hindi sa paghingi ng tawad nila, kundi sa pagtanggap ng katotohanang hindi mo kontrolado ang kanilang konsensya, pero hawak mo ang sarili mong pagbangon. Ang mga taong gaya nila, umaasa sa pagkalugmok mo, sa paniniwala na hindi ka buo kung wala sila. Pero ngayong buo ka na kahit wala sila, yun ang pinakamasakit nilang realisasyon. Kasi minsan, ang pinakamatinding paghihigante ay ang mismong paghilom mo. Hindi mo sinumbat, hindi ka nag-ingay. Tahimik mong inayos ang sarili mo habang sila ay nanatiling stuck sa ilusyon na ikaw ay babalik pa rin. Hindi nila inakalang ikaw mismo ang magiging sagot sa sarili mong dasal. Na ang puso mong minsang nabasag ay siya ring pusong ginamit mo para buuing muli ang sarili mong mundo. At habang iniisip pa rin nila kung kailan ka muling magpapakita, ikaw ay abala na sa pagtahak sa isang panibagong buhay. Mas malinaw, mas matatag, mas mapayapa. Kaya kung nararamdaman mong may parte sa'yo na gusto pang bumalik sa dati, tandaan mo ito. Ang taong tunay na pinili ay hindi kailanman magiging tanong. At ang taong tunay na nagmamahal,
hindi kailanman ipaparamdam sa iyo na kailangan mong patunayan ang halaga mo. Ang katahimikan mo ngayon ay hindi kahinaan. Isa itong desisyon, isang panata sa sarili na sa pagkakataong ito, ikaw ang pipiliin mo. At kung may tanong pa rin sa isipan mo kung tama ba ang ginawa mong pag-alis, balikan mo ang lahat ng panahong ipinaglaban mo sila. Pero ikaw ang laging talo. Balikan mo ang bawat luha mong tinatakpan ng ngiti. Balikan mo ang sarili mong tinatalikuran mo para lang hindi sila mawala. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Anong klaseng pagmamahal ang kailangan mong ituloy pa kung ang kapalit ay ang pagkawala mo sa sarili mo? Ngayon na napag-usapan na natin ang lakas ng pag-alis, may mas malalim pa tayong kailangang harapin. Dahil kung akala nila palagi kang almost good enough, meron pa silang mas malalang pagkakaintindi sa kung sino ka talaga. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento mo. Dahil habang sila'y abala sa pag-aakalang hihintayin mo pa rin silang bumalik, tahimik ka nang lumalayo. Unti-unti mong tinatanggal ang sarili mo sa paligid na dati mong sinikap ipaglaban, kahit ikaw lang ang lumalaban. At doon nila napatunayan ang isa sa pinakamalaking maling akala nila. Akala nila, hindi ka maghihilom hanggat hindi sila humihingi ng tawad. Naniniwala silang hawak nila ang kapangyarihan dahil sila ang tumahimik, sila ang umalis, sila ang hindi nag-explain. Iniisip nilang, habang sila'y nananatiling tahimik, ikaw ay magtatagal sa pagdurusa, na para bang yung pag-alis nila ay parang tanikala na hindi mo kayang putulin mag-isa. Pero mali sila. Dahil dumating ang araw na tinanggap mong baka hindi mo kailanman makukuha ang "I'm sorry" na inaasam mo. At sa halip na hintayin mo ito, pinili mong ibigay ang kapatawaran, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Ang totoong kalayaan ay hindi galing sa mga salitang gusto nating marinig mula sa iba. Ito'y galing sa mga desisyong ginagawa natin sa katahimikan na kahit walang paliwanag, kahit walang closure, pipiliin nating maghilom, pipiliin nating magpatuloy. Dahil sa huli, hindi naman talaga tayo nasasaktan dahil iniwan tayo. Nasasaktan tayo dahil hindi natin maalis ang tanong na, bakit? Hindi natin matanggap na wala tayong kontrol sa paraan ng pagtrato ng ibang tao. Pero yan ang totoo, wala tayo roon. Ang meron tayo, sarili nating isip, kilos at pagpapasya. At sa pagbabalik mo sa sarili mong sentro, sa pagtahak mo sa daan ng tahimik na paghilom, unti-unti kang tumibay. Ang sakit na dati parang hukay na walang hanggan, naging pundasyon ng mas malalim mong pag-unawa sa sarili mo. At sa bawat hakbang ng paghilom mo, sila'y nawalan ng kapangyarihan. Ang ikalawang katotohanan, akala nila palagi kang magiging halos sapat. Itinuring ka nilang backup plan. Nandoon ka kapag kailangan ka nila, pero hindi nila ibinibigay ang buong sarili nila sa'yo. Tinuruan ka nilang umasa sa baka, sa tingnan natin, sa hindi pa ako ready. Pero sa totoo lang, ang hindi pagiging handa ay pagpili ring hindi piliin ka. At hindi mo ito nakita agad, kasi nga, nagmamahal ka, kaya mong maghintay, umaasa ka pa. Pero darating ang sandaling kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kakumpleto bilang tao, maiintindihan mong ang pag-ibig na ipinagkakait sa'yo ay hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa taong hindi pa sigurado kung gusto ka ba talaga nila. At doon mo sinabing tama na. Hindi dahil napagod ka lang, kundi dahil ayaw mo nang ibaba ang sarili mo para lang magkasya sa mundong ayaw kang tanggapin ng buo. Hindi mo kailangang maging almost sa sarili mong buhay. Deserve mong mahalin ng buo, hindi kalahati, hindi conditional. Hindi lang kapag convenient. Ang mga ganitong desisyon madalas hindi naiintindihan ng mga tao sa paligid. Sasabihin nilang sayang, mahal mo naman. Baka naman magbago pa siya. Pero hindi nila alam, ilang gabi mo nang pinag-isipan, ilang luha na ang lumabas bago mo naisipang lumakad palayo. Ang paglayo mo ay hindi padalos-dalos. Isa itong marahang paglalakad pabalik sa sarili mong halaga. Isang desisyong hinog sa sakit, pero puno ng dignidad. At ito ang mas matindi. Akala nila hindi mo kayang lampasan ang sakit. Naniniwala silang mabubuhay ka sa anino ng pagkawala. Na habang sila'y masaya, ikaw ay iiyak pa rin, naghihintay, nagtatanong. Pero hindi nila nakita kung paano mo ginamit ang sakit bilang gasolina. Hindi nila nakita ang mga araw na pinilit mong bumangon kahit wala kang gana.
Ang mga gabi na tinanggap mong wala ka nang maririnig mula sa kanila. At sa gitna ng lahat ng iyon, unti-unti kang naging matatag. Hindi dahil bigla mong nakalimutan ang lahat, kundi dahil tinanggap mong hindi mo na kailangang alalahanin ang mga hindi na parte ng buhay mo. At ngayon, habang sila'y nakatingin sa labas, nagtataka kung bakit hindi ka na nagpaparamdam. Ikaw, abala ka sa paghilom, sa paglago, sa pagbuo ng panibagong sarili na mas matibay, mas malinaw ang hangganan, mas marunong magmahal ng may respeto sa sarili. Wala kang sinigaw, wala kang ipinost, hindi mo sila sinumbatan, pero ramdam nila na wala ka na sa orbit nila. At yun ang hindi nila inasahan na mawawala ang init ng presensyang dati nilang sinayang. Tahimik mong iniwan ang gulo at sa katahimikan mong yon, doon sila pinakanayanig. Kasi minsan ang pinakamalakas na pahayag ay katahimikan. At sa susunod nating bahagi, mas lalo pa nating susuriin kung paanong ang katahimikan mong ito, ang desisyong huwag nang ipaglaban ang hindi ka naman pinili, ay naging pinakamakapangyarihan mong sandata. Kung may pinagdadaanan kang ganito, huwag mong kalimutang mag-comment. Gusto kitang pakinggan. At kung sa tingin mo may kilala kang kailangang marinig ito, huwag kang mahiyang i-share. Like, subscribe, at samahan mo ako sa patuloy na paghilom at pag-angat. Dahil totoo to, hindi ka lang basta umalis, tumindig ka. Tahimik ka lang, wala kang sinabi, wala kang ipinakita. Pero alam nila, hindi ka na katulad ng dati. Dati, kapag nawala sila ng isang araw, ikaw yung unang magte-text. Dati, kapag malamig ang trato nila, ikaw yung unang mag-a-adjust. Dati, kapag sila ang may mali, ikaw pa rin ang magsosorry para lang hindi tuluyang masira ang koneksyon. Pero ngayon, tahimik kang naghilom, tahimik kang bumangon, tahimik mong ibinalik ang kapangyarihan sa sarili mo. At naramdaman nila ang pagkawala mo, hindi dahil nagwala ka, kundi dahil hindi ka na muling bumalik. Hindi mo na hinabol, hindi mo na kinulit, hindi mo na sinubukang ipaliwanag kung bakit ka nasaktan. Sapagkat alam mong kahit ipagsigawan mo pa ang sakit mo, kung pipiliin nilang hindi makinig, wala rin. Kaya pinili mong tumahimik. At ang katahimikan mong yon, mas malakas pa sa lahat ng luhang ipinakita mo dati. Tahimik mong isinara ang pinto na dati bukas kahit ilang beses ka nang iniwan. Tahimik mong winakasan ang cycle na paulit-ulit kang sinaktan, pero ikaw pa rin ang bumabalik. Tahimik mong tinanggap, hindi lahat ng mahal natin, dapat nating balikan. At habang iniisip nila na busy ka lang, hindi nila alam, busy ka nang pinupuno ang sarili mo ng kapayapaan, habang inaakalang galit ka pa rin. Hindi nila alam, hindi mo na sila iniisip. Ang dating mundo mo na umiikot sa kanila, ngayon ay umiikot na sa sarili mong misyon. May mga umaga na hindi na sila ang laman ng isip mo. May mga gabi na hindi na sila ang laman ng dasal mo. Unti-unti, bumabalik sa iyo ang kapayapaan. Yung kapayapaang matagal na nilang kinuha sa iyo, pero ngayon ay muli mong binabawi. At yan ang hindi nila maintindihan. Akala nila kapag tahimik ka, wala kang nararamdaman. Pero sa katahimikan mong yon, doon nagsimulang mabuo ang pinakamalalim mong lakas. Ang lakas ng isang taong hindi na kailangang humingi ng pansin. Ang lakas ng isang pusong naghilom ng hindi nang hingi ng paliwanag. Tahimik ka, oo, pero matatag. Tahimik ka, oo, pero hindi mahina. Tahimik ka pero buo na. At kung darating man ang araw na kumatok sila muli, hindi mo na kailangang buksan ang pinto. Hindi dahil galit ka, kundi dahil sa wakas wala ka nang dapat patunayan. Nahanap mo na ang sagot sa mga tanong mo. At hindi galing sa kanila, kundi sa sarili mong katahimikan. Tahimik kang umalis. Tahimik kang naghilom. At sa katahimikan mong yon, doon ka naging pinakamakapangyarihan. Wala kang sinabi, wala kang galit, wala kang eksena. Pero ngayon sila ang hindi mapakali. Hindi dahil may ginawa kang masama, kundi dahil wala ka na. Hindi ka na yung dating madaling maabot. Hindi ka na yung laging andyan, naghihintay, nagmamakaawa, nagtitiis. Ngayon wala na silang hawak sa'yo. At doon sila natakot. Dati, iniisip nila, kaya kang i-delay, kaya kang paikutin, kaya kang patahimikin gamit ang paglimos nilang pansin lang paminsan-minsan. Pero ngayon, kahit sigawan ka pa nila ng sorry, kahit lumuhod pa sila, kahit paulitin nila ang lahat ng matatamis na salita, tahimik ka pa rin. Tahimik pero hindi na sugatan. Tahimik pero hindi na naghihintay. Tahimik dahil sa wakas, malaya ka na. Dahil ang totoo, hindi mo naman ginusto ang makipagkumpetensya sa atensyon ng taong mahal mo. Hindi mo ginusto ang mahalin habang laging kulang, habang laging nasa gilid, habang laging tinatanong kung sapat ka ba. Kaya nung pinili mong tahimik na lumayo, iyon ang sandaling tuluyang binalik mo ang sarili mo sa sarili mo.
Hindi bilang paghihigante, kundi bilang pagkilala. Hindi lahat ng pagmamahal ay dapat mong tanggapin, lalo na kung ikaw ang laging nauubos. At habang sila ngayon ay muling sinusubukang kunin ang atensyon mo, habang sila ay pinipilit kang balikan gamit ang pangakong nagbago na sila, hindi nila alam hindi na ikaw ang dati. Hindi na sapat ang sorry. Hindi na sapat ang effort na minsang ipinagkait sa'yo. Dahil ang puso mong minsang laging handang magpatawad, ngayon ay natutong pumili ng kapayapaan kaysa sa paulit-ulit na sakit. Naunawaan mong ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangan ng gulo para maramdaman. Na hindi mo kailangang dumugo para sa isang relasyong dapat ay nagpapagaling. At kahit dumating sila na may luha, may pangakong ayusin ang lahat, tahimik kang ngumiti. Hindi dahil masaya kang nakikita silang nagsisisi, kundi dahil alam mong hindi mo na kailangang bumalik para tuluyang gumaling. Yung tunay na closure ay hindi galing sa kanila. Galing yan sa desisyon mong huwag nang ibalik ang sarili mo sa lugar kung saan mo natutunang malitin ang sarili mo para lang mahalin. At habang sila ngayon ay nakatingin sa iyong lumalago, habang nasasaksihan nilang masaya ka, magaan ang mundo mo, tahimik ang puso mo, saka lang nila napagtanto ang bigat ng pagkawala mo dahil hindi ka lang basta umalis. Lumaya ka. At habang tahimik kang naglalakad papalayo sa dati mong pagkakakulong, sila naman ngayon ang nakakulong sa alaala ng kung sino ka noon. Yung taong hindi na nila kailanman mababalikan. Ang dating ikaw, wala na. Ang bagong ikaw, hindi na maabot ng kahit anong paumanhin. Tahimik mong itinayo ang sarili mo. Tahimik mong hinubog ang buhay mong hindi nakadepende sa kanila. At sa bawat hakbang mong palayo, habang mas pinipili mong hindi na sila kausapin, hindi na patulan, hindi na balikan, doon nagsimula ang tunay mong revolusyon. Kaya kapag may taong nagsabi sa iyong, ang lamig mo na, parang wala na akong halaga, hindi ka na tulad ng dati. Hindi mo kailangang magpaliwanag dahil ang hindi nila alam, hindi mo ginusto to. Pero minsan, kailangan mong baguhin ang sarili mo dahil pag hindi mo ginawa, ikaw ang tuluyang mawawala. At ngayon, habang sila ay nahuhulog sa butas na sila rin ang naghukay, ikaw ay tahimik na umaakyat sa taas ng bundok ng katahimikan, kapayapaan at sariling dangal. Wala ka nang hinahanap na paliwanag. Wala ka nang hinihintay na balikan. Dahil alam mo na ang tunay mong tagumpay ay hindi ang pagbabalik nila, kundi ang hindi mo na kailangang lumingon pa. Ito ang pinakamatinding sagot sa mga taong minahal mo ng buo, pero hindi kailaman pinahalagahan yon. Kaya kung nararamdaman mong ito ay para sa'yo, panindigan mo na. Huwag ka nang bumalik sa lugar na muntik ka nang malunod. Yakapin mo ang tahimik mong tagumpay. Yakapin mo ang bagong ikaw. At kung may taong hindi makaintindi sa kapayapaan mong pinili, ibig sabihin hindi sila kasama sa buhay na tinatahak mo ngayon. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Kung nakaabot ka sa dulo ng video na to, ibig sabihin may bahagi ng kwento ko na tumama sa kwento mo. At kung ganon, sana huwag mo nang talikuran ang bagong ikaw na ipinaglaban mong buuin. Like mo to kung naramdaman mo at ishare mo sa iba pang nangangailangan ng ganitong paalala. At tandaan mo to, tahimik man ang laban mo, sigurado akong malayo ang mararating mo. Laban lang, di ka nag-iisa.